Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jong Gintong Gala. Okay, sabi ni Jong Gintong Gala ay, Sir Idol, tanong ko lang kung gaano kaganda ang caliber 32 Colt Model 1903. Rimless, smokeless. Meron po ako niyan. Pwede mo maikwento kung anong history ng baril na yan. Maraming salamat po. Okay, caliber 22 model 1903. Kung ito ay ginawa noong 1903, ito ay collection items na. Hinahanap na ito ng mga kolektor. So, kung meron ka nito ay maswerte ka. Okay, so ayan. At bago natin na alamin kung ano ang meron sa caliber 32 Colt model, ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay patuloy na dumadami at maraming salamat do sa mga hindi do sa mga nag-share at nagla-like dahil tayo umabot na sa 46,700 plus na mga subscribers. At maraming salamat lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadagdagan naman yung ating mga revenues. Dahil ang ating revenues ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Ginawa ko po ang YouTube channel ko para po sa pagcha-charity. Kung wala tayong charity works, wala tayong YouTube channel. Kaya pasalamatan din natin yung ating mga estudyante na ating mga tinutulungan. Yan po ay nakalaan ng ating YouTube channel para sa kanila. At lalo tigit maraming salamat doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan po ay anak ko. Huwag po ninyong tawagan yang number na yan para bumili ng baril. Wala po kaming binibintang baril. Marami pong makukulit na iinis na po yung anak ko. Tawag ng tawag kahit anong oras. Tumatawag, bumibili ng baril. Wala po kaming pinagbibintang baril. Paglilinaw lamang po. Tawagan po ninyo yan kung kayo ay may ipapadalang tulong para maipabot sa ating mga beneficiaries. Tawagan ninyo o mag-message kayo para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at ni Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat din kay Noli Pizza America ng Virginia, USA na nagpapadala naman sa ating premiere videos. Malaki na sirang naitulong ninyo sa ating mga beneficiaries at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, at punta na tayo sa ating topic ngayon. Ano ba ang meron dito sa caliber 32 1903. Ito po ay caliber 32 1903 refers to Colt model 1903 pocket hammerless pistol. Iba po ang hammerless kisa sa striker. Titingnan natin kung anong pinagkaiba niyan. Okay. At ang sabi dito, ito ay semi-automatic firearms chambered in 32 ACP caliber. Pag sinabing ACP, ito yung automatic Colt pistol na ginawa ito, ang gumawa nito ay, at ang nag-design ay si John Browning. At ito ay Colt patent ng firearms manufacturer. So, malalaman natin na may history ito dahil ang gumawa ng 1911 at ang gumawa ng 32 ACP ay isa lang. So, kaya maganda ang nito. Maganda ang history nito. Iisa lamang at alam naman natin si John Moses Browning ay sikat na isa sa mga designer o inventor ng mga firearms. Siya ang gumawa ng iconic pistol na 1911.
Kaya magandang baril ito. Hindi ito sasabihin natin na pityo-pityo na baril. Okay, so ang gumawa at saka ang gumawa pa nito ay Colt. Ang nagmanufacture nito ay Colt. O, kita ninyo sabi dito 32 ACP caliber and ay design ni John Browning for the Colt Patent Firearms Manufacturing Company. O, ito produced in 1903 to 1945. Ilang taon yan? 43 na taon, kung di ako nagkakamali, ang pagmamanufacture niyan. So, kasabay ito, halos ito ay sinabay niya sa 1911. Magkasabay siya. Kaya ang hitsura nito ay, kung titingnan mo, ay maliit na 45. Kung titingnan mo, dahil ito ay, semi-automatic pistol din. Maliit ito na 45. Kumbaga ito ay pinaliit na 45. 1903 to 1945 ito ang manufacturer na ng Colt nito. This reliable and accurate. Reliable, ibig sabihin mapagkakatiwalaan at accurate pistol was popular with civilians, law enforcement, and the US military as a compact side arms. Ito yung compact side arms ng mga military noong. Awan ko lang ngayon kung hanggang ngayon dahil marami na ngayon mga modern. Siguro noong mga panahon na yun. Umpisa noong 1903. Okay, so at sumikat din ito kahit do sa mga civilian. Nakarating ito sa Pilipinas. So, awan ko, hindi ko lang alam kung may mabibili pa nito ngayon sa mga gun store o patuloy pa rin ang pagmamanufacture ng mga ibang company nitong ganitong design o model. So, yan ang sabi dito. Kahit sa mga military, law enforcement, ay ito ay reliable at mapagkakatiwalaan. Ito ang features nito. Concealed. Ito yung mga magandang pang-concealed. Hammerless design. Blowback. Ibig sabihin ng blowback action, yung slide ay nag-open na ganun. Blowback. Pero ito ay hindi hindi nag-open chamber sa huling hindi nag-open na slide sa huling bala o sa huling putok. Yun lang ang pinagkaiba nito sa 1911. Okay, so ito ay may grip safety. Di parang 1911 din nga, may grip safety at may lever safety. Okay, hindi ko ito nakita. Actually, hindi pa ako nakakita nito. Hindi naman lahat ng baril ay nakita ko na. Kung ako ay nagtuturo sa daming libu-libong baril na yan, hindi pa ako maring nakakita na ako pero nakalimutan ko na. Dahil sa dami na rin ng mga baril na nahawakan ko, yung iba nagpapalinis lang, yung iba nagpapamodified, pero yung iba hindi ko na iputok. Yung iba nagpapagawa ng mga sira, yung iba nagpapamodified, nagpapalinis lang. Sa dami na, hindi ko na matandaan ko ako yung nakahawak na ba nito. Pero ako may mga 32 caliber din na nahawakan. Pero hindi ko na ito matandaan. Parang ngayon lang ako nagka-interesado dito dahil nalaman ko na, at ngayon ko rin lamang nalaman na ito ay 1903 pa. Dinesign ni John, at ngayon ko rin nalaman na ito ang nag-design pala nito ay si John Moses Browning. Kaya kung ito ay alam ko yan, magiging interesado ako dyan dahil may history. Okay? So may bukod sa grip safety, may lever safety. Hindi ko lang alam kung ito ay kagaya din ng thumb safety. Basta may lever safety ito. Hindi ko alam kung saan parte dyan nakaano. Okay. Ito ang mga karakteristik nito Caliber 32 ACP, Automatic Colt Pistol. Yan ang ibig sabihin ng ACP, Automatic Colt Pistol. Cartridge more powerful than the previous black powder revolvers offering. Kasi noon ang mga gamit noon ay mga black powder na yung mga revolver ang gamit doon. Ang sabi dito ay
mas powerful ito. Mas malakas ito doon sa mga black powder revolver. O yung mga panahon na yon. Design ay semi-automatic. Ayan, design a semi-automatic blowback operated pistol with fixed barrel. Ang kaiba lang nito sa 45, ito ay naka-fixed barrel. Yung barrel nito ay naka-fix sa kanyang receiver o sa kanyang frame. Yun ang pagkakaiba nito. Yan ang yung mga mabababa sa 9mm na karamihan diyan ay fix ang barrel niyan. O naka-fix barrel yan. Ang safety nito ang features ng safety ay grip safety and lever safety despite hammerless designation which refers to hammer being concealed internally. Ito ang pagkakaiba ng mga hammerless. Ang hammerless ay concealed, nasa loob internally. Hindi po ito striker. Ang striker ay yung firing pin mismo ang tumatama sa primer. Ito ay may hammerless na nakatago internally ang sabi dito. So, yun ang pagkakaiba. Baka pag nakakita kayo ng hammerless, ang isipin kagad ninyo ay striker yan. Bukod po yung striker. Ito ay, ang hammer nito ay internally concealed. Yun nililinaw ko lang. May mga hindi naniniwala sa Google. Meron na namang hindi naniniwala dyan. Magazine typically holds 8 rounds. Ay parang din. 1911 din. 1911 7 plus 1. Ito naman, typically holds 8 rounds and uses European style heel release at the bottom of the grip. Okay, ang release ng magazine nito yung nasa ilalim, yung nando sa may sa may ilalim ng grip. Wala tayong ganong model kaya hindi ko may pakita sa inyo. Basta ito yung nando sa ilalim ng grip, may kayo doon, may tutulak kayo patras para mabunot ninyong matanggal yung magazine. Yun ang magazine nito. Ang sight nito ay maliit, rudimentary with the front sight integrated into the slide. Okay. Parang 1911 din, kumbaga. Operation. Ito yung operation nata. It does not lock open after the last round has been fired. So hindi ito nag-open na bolt, open slide pag last shot na. Yun lang yung mga pagkakaiba nito sa 1911. Ito ang historical significance nito. Popularity over 570,000 ang na-produce. Ito siguro yung mula noong 1903 to 1945. So napakarami. Ito ay hindi dadami ng 570 kung hindi ito naging popular at kung hindi ito sumikat. So hindi ko kumbaga ito ay natabunan lamang ng mga modern pistol ngayon. Pero ito ay umabot ng mahigit na 570,000 ang na-produce, making a highly successful civilian and military firearms. Okay? Hindi lang sa military, kundi sa maging civilians firearms. So napakaganda nito. Paano hindi natin masasabing maganda ito? John Moses Browning ba ang nag-design? Alam naman natin ito pagdating sa mga pagdidesign ng baril ay isa na sa masasabi kong si John Moses na, para sa akin si John Moses na pinakanghinyo sa lahat ng mga nag-produce ng design. Ito ay para sa akin, iba naman siguro sa inyo. Okay. So, kaya ito ay naging successful at naging famous na para sa mga civilian at military firearms. Ito, military use, adopted by the US military. Inadapt din pala ito ng US military, hindi lang 1911 ang inadapt nila. Ito rin, itong 32-1903. Alam naman natin na pag sinabing model 1903,
ang nagpangalan ng may video tayo, bakit ang mga model ng mga baril na mga made in US ay ano, mga year 1903, 1911, dahil yan ay inadapt ng mga military. Kung ako hindi nagkakamali ay 1903, kasi 1903 ang ano ang kanyang ano, ang kanyang model. Okay, may paglilinaw lang 1903, 1803 o 1904 naman yung ano, dinesign ni John Moses. Hindi ko alam ang eksakto nito na kung kailan ito dinesign. May pagkakamali ako dun sa nauna. Marami tayong magagaling dyan. 1903 at 1803 naman yung 1911. So may pagkakaiba. So hindi ko rin alam kung kailan ito dinesign, pero ito ang maliwanag dito, ito ay inadapt noong 1903. Dahil do sa mga videos natin na yung mga model ng taon ay yun yung panahon na inadapt ng US military ang mga baril. Okay, may video tayo niyan. So nagkamali ako ng na sinabi ko na halos kasasabay ito ng 1911. Pero hindi ko alam kung kailan ito i-design ko pa yan, i-research ko pa yan kung kailan ito dinesign ni John Moses. Pero ang maliwanag lamang dito, ito ay dinesign ni John Moses at ito ay inadapt ng mga military, adapted by the US military and issued to general officer from World War II through 1970s as the compact sidearms. Ito ay ginawang sidearms ng mga opisyal. Mantangin mo, mga opisyal pang nagano nito military, adapted by the US military and used to general officer, ay mga general officer pa, from World War II through the early 1970s. Inabot ko pa ito. 1970s, high school pa ako niyan. Okay. As a compact firearms. As a compact sidearms. So, yan So, paglilinaw lamang kinumpara ko kasi na 1911 at saka itong 1903. Hindi ko talaga alam ang eksakto nito kung kailan ito ginawa. Basta ito inadapt. 1903 ang aking maliwanag dito. Okay, so nagkakamali talaga tayo paminsan-minsan, lalo sa mga hindi naman tayo nag-i-edit ng mga videos Ito, militarios, iconic status. Ito yung iconic status niya, appears in many classic movies. Marami ito mga classic movies makikita ninyo ito sa mga maraming mga pelikula. Is considered a legendary carry gun from the early 1900s. Diba? Ito ay legendary na. Ay maalamat na ito. Itong baril na ito. So, napakaswerte mo at meron ka nito. Ulitin ko. Appears in many classic movies. Is considered na yung hindi naniniwala dyan kasi merong hindi naniniwala na illegal yung pagkikiri ng baril na walang firearms, na walang LTAP ay ang sabi sa batas ay considered na illegal position yan. Pag walang ito considered din ito Alamin ninyo kung ano yung considered tanong ninyo sa sa dictionary. Okay, sabi dito considered a legendary carry gun from the early 1900s. Okay. So, anong kapanahonan ko ito? 1900s. So, yan. Pero wag kayong magkakamali
mayroong Colt model ng 1903. Nakasabay ito. Ha? Mayroong kasabay ito yung FN model. Iba naman itong FN model 1903, which is a different pistol manufactured by Belgium in chambered na 9mm 9mm by 20 Browning long cartridge. Okay, iba yung Colt model 1903 with FN model 1903, which is different from manufactured. Ang nagmanufactured naman ito ay Belgium. Iba yun. Yung 9mm, iba yun. Okay, wag ninyong pagkakamalan yung caliber 32, 1903 at yung 9mm na 1903 model na ang gumawa naman ay Belgium. Okay? At yan ay Browning, binabalahan ng Browning long cartridge. Okay, so ayan. Palagay ko yung nasabi ko na lahat at maganda rin na may nagtatanong sa atin ng ganyan at nadadagdagan na rin yung aking kaalaman sa inyong mga pagtatanong at nahalukay natin yung mga ganyang mga bagay tungkol sa baril. So ayan, at babasahin ko lamang yung ating mga bagong community spotlight natin ngayon. Tingnan natin. Oy, si Unico Uiho pa rin. Meron kang 100%. Shout out sa iyo. 100 na engagement. Gayon din shout out din kay Eddie Garcia. Meron kang 3 engagement. Shout out kay Karim Sapayani. Meron kang 36 engagement. Shout out din kay Boy Cortez. Meron kang 1 engagement. At shout out kay Lorenzo Lindres. Meron kang 61 engagement. Okay, shout out din to sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo itong aming bagong Papa Burgers. Doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, meron ka ng 2 burger. Buy one, take one. At marami pa kayong ma-order na mga masarap na pagkain. Okay, maraming salamat po. Thank you very much.